Magandang gabi, mga kababayan ko. Ang pag-usapan natin sa ngayon, bago tayo mag-end sa araw na ito, ay patungkol po sa 18 Marines at ang connection nito sa impeachment ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos at ang connection nito sa ICC trial ni Digong Duterte. Mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi po. Antayin natin. Habang magwala pag iba, kuhan muna tayo. Mag-round down muna tayo. Round up. Round up stories. Ito, sinabi ni Sara Duterte na bakit inasikaso ang impeachment laban sa akin at hindi na pinag-uusapan ang flood control projects. Bakit silensyo ang mga congressmen? Tanong yan. Bakit? Bakit? So, ang makasagot lang dyan ay mga congressmen pero halata na rin kung bakit. Ang rason ay para matanggal sa utak ng Pilipino ang flood control at mabaling sa impeachment ang utak ng mga tao. So, gandang taktika, no? So, gandang taktika lang para maibsan ang galit ng Pilipino. So, ngayon, ano bang pinaka-target? Ang pinaka-target po dyan ay gusto nila mananalo pa rin sila sa 2028. Pwede pa ba? Ang problema ko ay ang problema ko ngayon ito ay gusto ko malaman kung sino yung listahan ng mga member ng mga congressmen na bumoto pabor sa impeachment ni Sara. Actually, nakuha ko na sana eh. Ito muna. Dito ko na makikita sa ating ano. Ito hanapin ko lang pangalan ng mga congressmen na bumoto laban kay Sara. Ito po. Habang nag-antay tayo bago na magsimula sa main topic natin, ay basahin ko muna ito po yung mga bumoto kontra kay Sara. Sila po si Jerbil Jinky Luistro, number 1. Pagkatapos, si Mauricio Dumugan ng congressman ng Baguio. Si Jennifer Lagbas. Si Brian Po, anak ni Grace Po. Si Isabel Maria Zamora. Ito ata yung sa San Juan. Si Franz Vincent Ligaspi. Si Lorito Amante. Lorito Amante, taga Laguna. Jose Joboy Aquino, ito yung taga Butuan City. Joel Chua, Manila. Ernesto Junicio, Manila. Tapos, Arman Adnan Panaligan, Mindoro Oriental. Si Lordan Suman, Cagayan de Oro. Si Munir Arbison. Janice Digamo ng Negros Oriental. Bienvenido Abante ng
hindi nanalo sa 6th District ng Manila pero siya pa rin nakaupo na congressman. Si Jude Asidre ng Cubita Party List. Ay, Cubita ba yun? Ano ba yun? Basta party list ni Tingog Party List ni ni Martin Romualdez sa kanyang asawa niya. Si Bernadette Barbers, asawa ni Ace Barbers. Si Rufus Rodriguez, congressman din ng Cagayan de Oro. Okay, mga taga Cagayan de Oro, wag niyo iboto si Lordan Swan at saka si Rufus Rodriguez. Mga kupal ito eh. Sino pa? Si Micaela Angela Swansing, taga Nueva Ecija. Okay, mga taga Sultan Kudarat, wag niyo na iboto si Toto Swansing, tatay ni Micaela sa Swansing. Dapat hindi binubuto mga Swansing yun sa pagka-congressman niya sa Sultan Kudarat. Maria Rene Ann Lourdes Matibag, asawa naman ito ni NBI chief. Paano yung NBI, Direktor? Mag-iimbestiga ka sa mga Marines, tapos ang asawa mo, may conflict of interest dito, Attorney Melvin Matibag. Tapos si Jan Padiernos, si Terry Ridon na Mr. Bean ng Pilipinas, Poki din tawagin kuminsan. Si Rene Luisco, ito yung batang abogada na congressman ang tinuturo ng NPA. So si Manuel Chelgiocno, ito yung abogado na naging dean sa Lasal College of Law, na matindi mga press release ito. Akala mo magaling. Hindi naman magaling. Anak ng getting. Tapos si Sarah Jane Ilago. Ito sapat sana yung inupuan niyang pwesto ay dapat pwesto niya ng tatlong Duterte youth. Tapos si Alisa, sino pa? Si Ana Victoria Veloso Tuazon. Si Crispin Diego Remulla, anak ni Boying Remulla. Si Vincenzo Renato Luigi Villapuerte. Ito mga Villapuerte, mga ano talaga ito? Mga political dynasty sa Camarines Sur. So, Jose Bong Tebes, taga-Albay din ito. Munir Arbison, Stephen James Tan, Laila De Lima, si Ma'am Laila De Lima. Percy Sindanya, itong isa pang mayabang. Antonio Tino, may gustuhan ko si Antonio Tino, very humble kung magsalita. Tapos si Yasser Alonto Balindong, congressman din sa Lanao del Sur. Janet Garin, congressman sa Iloilo. Si Francisco Paulo Ortega, ito yung matibang lalaki pero napakinggan siguro niya ako kayo ng papayat sa La Union. Imornibal, La Union. Jefferson Conghon, taga Sambales. Ito yung iniwan ni Aiko Melendez. Si Raymond Democrito Mendoza, kasi corrupt kaya iniwan ni Aiko Melendez. Konsihal naman si Aiko Melendez, masisira siya. Kailangan niya iwanan yung kanyang dating asawa. Hindi naman sila kasal Raymond Democrito Mendoza, David J.J. Suarez, ito pag isang corrupt na congressman ng Quezon Province. Lawrence Defensor, congressman ng Iloilo, ng walang kwenta. Julian Jam Barunda, congresswoman din ng Iloilo City. Wala ring kwenta ito. Maria Alana Samantha Santos, Dinand Hernandez, ito yung aming congressman na napakawalang kwenta. Alam mo bakit walang kwenta? Kasi po, noong nakarang halalan, tumakbo siya na congressman, tinalo niya ang dating congressman. Ang kanyang kampanya ay dapat huwag iboto kasi pumirma si Congressman Peter Miguel sa impeachment laban kay Sara. Tapos ito siya, bumuboto? Grabe. Matindi talaga to.
O ano na ngayon, Romel Bengson? PDP laban na si Manong Chabit. Maraming boto sa Mindanao makukuha yan. Pagtatakbo senador. Anyway, ang pag-usapan natin, yung video namang, may video pala nakuha ang mga sundalo. Ladies and gentlemen. Habang nag-uusap ang investigador ng ICC, si Trillanes, si Boying Rimulya, Eduardo Anyo, andun pa si Nick Torre. Meeting sila. Ang isa lang ang kondisyon ng inihingi nila ni Rimulya sa mga taga-ICC investigator, kaya ni Trillanes, huwag lang ibisto na tumutulong si BBM sa pagpadala doon ng mga testigo at pagpepinansa mga pamasahe ng mga testigo at higit sa lahat, pagpaparesto kay Duterte. Yan po ang totoong nangyari. Walang kamalay-malay ito sila ni Rimulya, kaya napilitan itong umamin. Kasi nung una, nung lumabas sa mga 18 Marines, ex-Marines, o di kaya 16 ex-Marines, kasi ang isa doon ex-Army, ang isa naman ex-Reserve Army. Nalaman pala, nalaman ni Boying Rimulya na may ebidensya ang mga 18 dating sundalo. Ano po bang ebidensya nila? Ay, nako, Romel Bengson, nakakuha. Nakakuha sila ng video. Nakuna nila ng video. Pati pag-uusap, hagip sa video. Sasabihin lang, huwag nyo isabihin doon sa ICC, sa boss nyo, na si Bongbong Marcos ay tumutulong para maaresto si Duterte. Nandun din tumutulong si Rimulya. Si Trillanes nung una, tinanggi niya, hindi daw totoo yun. Pero nung bandang huli na paamin, nauna pa siyang umamin kaysa kay Boying Rimulya. Pero nagsampa pa rin ang kaso na libel at saka perjury. Bakit perjury? Sabi ni Trillanes, nagsampa kasi ng kaso, itong 18 na bayani ng bayan sa ngayon, ng kaso doon sa Office of the Ombudsman. At kinwento, ang dami pa nilang pwedeng ikwento. Yun lang muna ang nilagay. Yan tingin nila pinakamahalaga. So, binanggit doon si Trillanes na binigyan ng $2 million para ibigay sa ICC investigators. Yan po ay totoo. Ang problema ni Trillanes ay may ebidensya ang mga sundalo ng pera na maleta na may lamang pera na 56 million bawat isa. Para papalitan, gagawing $2 million. Sinabi na doon daw napapalitan sa Makati. Pero ang totoo niyan, alam niyo kung saan pinapalitan? Dinala ang 2 maleta na tag 56 million ang laman bawat isa. Nandoon sa Soler. Soler. At 56 million, 116 million ang lahat. Magkano ba 56? 112 million lahat. Binili ng chips, Romel Bengson, binili ng chips na kunwari maglalaro sa casino. Anong ginawa? Pagtapos bumili ng chips, pinapalitan ang chips at ginawang dollars. At ang halaga ay $2 million. So ngayon, dahil sa galing sa casino ang pera, ay lusot na ito sa AMLAC. Ngayon, dahil kailangan nila ilagay sa maleta ang mga pera, anong ginawa? Ang mga karga ng mga damit, mamahaling damit na mga ICC prosecutor na taga The Hague
at saka taga-Amerika ay ang mga sundalo na ang nagpadala through DHL ang kanilang mga damit kasi hindi na magkasya sa puno ng pera. Ngayon magtatanong kayo, di ba bawal magdala ng pera sa eroplano? Ang sagot yan, totoo, bawal yan. So kung bawal ba ay may paraan ba paano ilusot? Nadadalhin nila yung yung pera? May paraan po. Paano gawin ang paraan? May tinatawag po na diplomatic immunity. Diplomatic post. At saka yung mga investigador ng ICC ay kinukonsidera sila na parang ambassador na rin. At kung parang ambassador ka, hindi pwedeng usisain ang laman ng maleta na dala mo. Kaya lusot ang pera nung dinala sa dihig. Ngayon, nagtatanong si Tulfo Cadorna. Ebidensya, hindi laway. Alam mo naman, siyempre hindi naman natin nakita yon. Pero meron akong ipapakita sa iyo. Banggitin sa iyo kung bakit nasasabi natin na totoo. Masasabi natin na totoo dahil andyan ang resibo, number 1, 2 resibo ng pinadalang damit para sa 2 kasapi ng ICC. Bakit nagpadala ng damit? Kasi kailangan na ang maleta na doon nilagay ang pera. At nanubra. Kaya kailangan ang ibang damit nila ay ipadala sa pamamagitan ng DHL. So, yan po ang totoong nangyari. Tapos, na-record ng mga Marines ang usapan sa loob ng bahay ni John Vic Remulla. Kasama doon si Trillanes. Ang na-record na sabi na huwag lamang banggitin na si BBM ang may pakana. So, nakita nyo na anong rason? Kung bakit, nakita nyo na kung bakit ganun kagalit si Trillanes at saka si Anyo na nagsampa pa sila ng kaso laban sa 18 na dating sundalo. Bakit? Ano mangyari niyan? Ang mangyari niyan, malversation yan. Ninakaw nilang pera, kinonvert niya sa $2 million at ibinigay sa ICC. Ibig sabihin, may bribery na nangyayari dito sa loob ng Pilipinas. Bribery sa pagbibigay doon sa mga investigador ng ICC. Ang malas lang nila ay ganito. Malas nila ni Boying Remulla tsaka ni Trillanes. Nagsalita na po si Kaufman na isasubmit ang video ng usapan ng mga investigador ng ICC at si Remulla at si Trillanes. Ano ngayon na maging epekto niyan? Ang epekto niyan po, pag sinumiti na ni Kaufman, una, makasuhan ang mga ICC investigator at makukulong sila kasama si Trillanes, kasama si Boying Remulla, papalabasan ng warrant of arrest, kasama si Eduardo Anyo, pati si Bongbong Marcos mapapalabasan ng warrant of arrest para sa sala na paglabag sa Article 70 ng Rome Statute. Ano ba yung Article 70? Ang Article 70 po ay tinatawag na obstruction of justice. Pangalawang epekto, pag isinampa ngayon, ipahabol ngayon ni Kaufman yung video, ano mangyari? Hindi na ngayon maniniwala ang mga judges sa mga ebidensya ng prosecutor. At kung hindi na maniniwala, di malamang i-dismiss na nila ngayon ang kaso laban kay Duterte. Yan po ang mangyari. Marcial Celerio, maayong gabi. Magandang gabi, Palaboy Mangyan. Dapat unahin si Judas Anyo. Tapos Esteban Wakdagan, ilabas ang video
ando na po ang video, hindi tayo binigyan ng video. Ando na po sa ICC. Ando na kay Attorney Kaufman. Imaw, wala na naniwala sa inyo, tatay ninyo, karton. Ay, bahala na. Naniwala kami. Ha? Ang DNA, di na makalabas. Ang DNA po, palabas pa check mo sa DNA kung ang tatlong anak ni Bongbong Marcos ay anak ba niya. At may susurpresa kayo. Si Sandro, ang totoong tatay niya ay si Bong Dasa. Ang tatay naman nung kasunod ay si Anton Lagdamio. Ang tatay naman nung isa, yung si Bini, yung kinulatan ni ng mga gwardiya ni Gobernador Fernando sa NLEX, ay ang tatay niya kamukha ni Martin Romualdez. Bakit kaya? So, pwede siguro nangyari na baog si Bongbong Marcos Jr. at kumuha siya ng sperm cell sa kanyang mga barkada. Kasi hindi naman siya nagagalit eh. So, kumuha siya ng sperm cell una kay Bong Dasa na naging asawa ni Gloria Diaz. Sunod, kumuha siya doon kay Anton Lagdamio na barkada niya. Kumuha din siya sa pinsang buo niya na si Martin Romualdez. At siyempre, may tinatawag na IVF. At tinanim sa punla sa sinapupunan ni Lisa Marcos. Ganon ang nakikita ko na pwede mangyari. Kasi nakita naman natin ang mukha talaga niya, hindi kamukha ni Bongbong Marcos eh. Kaya pasensya na. Sandro. Siya pala si Sandro ang nagdidikta dun sa Kongreso. Pinagalitan, pinatawag niya si Egay Irisi at pinagalitan dahil daw kinikriticize ni Egay Irisi si tatay niya, si Bongbong. Gago talagang taong ito. So, yan po ang totoong nangyari. Pero ngayon, tingnan mo muna. Pakinggan muna natin si Trillanes at saka si Anyo sa pagsampa ng libel sa mga Marines. O ito muna, si Trillanes muna unahin natin. Si Aimee, John Jace, ang tunay na tatay niyan, kamukha niya kasi si Mayor Arsenio Lacson. Nauna kasing boyfriend ng nanay niya ay si Arsenio Lacson bago kay Ferdinand. Kaya magkapatid sila pero magkaibang tatay. Magkapatid sila ni BBM. So ito na ngayon. Si Edgardo Anyo. Unahin muna natin siya, no? Unahin muna natin si Trillanes. Alam mo si Trillanes, parang hindi makakatulog. Aligaga. Kasi guilty eh. Halatang guilty eh. Pakinggan mo. Ukol dun sa kina Levy Baligot, dun sa 18X. Ngayong araw po ay ako ay nag-file ng iba't ibang kaso kina Levy Baligot, dun sa 18X soldiers, kay Mike Defensor, kay Jason sa Cathy Binag, tsaka Lorraine Badoy. Ito ay ukol dun sa kinalat nila na ako daw ay tumanggap ng $2 million panuhol doon sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay saldi ko para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin. Totoo yan, hindi paninira yan. Totoo yan. Anakin ang kinita mo ka eh. Kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa Dahig. Wala naman talaga kwenta, may ebidensya ninyo. Sa katuparan dahil kahapon
ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon itong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Hindi papayagan. Ang kaso mo ay hindi sapat na makapagbawal. Ang tanong, mananalo ka ba? Ang sagot, hindi. Sa tingin ninyo, sir, sino kaya ang nasa likod nito? May iba po bang mas malaking tao? Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So, May pera pa ba ang Duterte? Walang pera ang Duterte. So pakinggan naman natin si Eduardo Traidor Anyo. Eduardo Traidor Anyo! Si Eduardo Anyo. At magsabi ng buong katotohanan. Huwag magpaninlang at magsabi ng buong katotohanan. Ito ang panawagan ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo para sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon kay Secretary Anyo, walang mapapala ang mga ito sa kanilang pagsisinungaling, lalo na at ang naaapektuhan ay kapakanan na ng publiko. The news is fake, and then likewise, they use information and communication technology, and at the same time, it endanger public order and also cause damage to the interest or credit. Ikaw talaga, Eduardo Anyo, bakit ka nasampa ang kaso? Kung hindi ka dapat masasaktan yan. Ibig po sabihin, dala ka kasi. Nandoon kasi pangalan mo sa video. Nakuha ang itsura mo. Of the state. Dagdag pa ng kalihim, noong siya ay Chief of Staff pa ng Armed Forces of the Philippines, wala siyang itinuro na pagsisinungaling sa mga sundalo. Kaya naman nangihinayang siya sa anyay kasinungalingan ng mga ex-marines sa isang press Hindi po yung kasinungalingan, katotohanan po sinasabi nila. They are brave 18 men. conference noong February 24. Ito lang yung message ko dun sa mga ex-marines. No? Sayang naman, nagserbisyo kayo. Sabihin niyo kung anong totoo. Huwag kayong magpamanipulate. Kung anong Manipulate? Ano mo? Ano prueba ba nag-manipulate? totoo yun ang sabihin niyo. Because hindi kayo Totoo na ba siya sabi nila na binigyan ka ng mali-malita? makakaligtas dito. Kung kasinungalingan ang sinabi ninyo, kakarmahin kayo dito. Samantala, kahapon ay nagtungo sa Department of Justice si Secretary Anyo upang maghain ng reklamo laban sa 18 ex-marines. Wala na yan. Ano na yan? Foregone conclusion na. Wala na yan. Ito naman, si Ping Lacson nagbago. Dati, ayaw niya kausapin. Nagbago, gusto niya kausapin mga abogado ng 18 na sundalo. Kita mo, nagbago. Bakit kaya nagbago? Si Senate Blue Ribbon Chairperson Ping Lacson sa abogado ng 18 nagpakilalang dating Marines na si Attorney Levy Baligod. Ito'y upang pag-usapan ang mga naging testimonya habang hindi pa tiyak kung maiimbitahan sila sa pagdinig sa Senado. Ang buong detalye ay babalita ni Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng kahandaan si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na kausapin ng abogado ng 18 ex-Marines na dati umanong mga security detail ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa kanyang ex-account, sinabi ni Lacson na bukas siya sa paipag-usap kay Attorney Levito Baligod upang ma-reconcile ang nilalaman ng testimonya ng 18 nitong kliyente. Para sa senador, bahagi ito ng paghanap ng katotohanan, ngunit hindi dapat may sakripisyo ang integridad at kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa testimonya ng 18 ex-Marines ay umabot sa 805 billion pesos ang dineliver nila sa ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno na galing umano sa kickback mula sa mga flood control project. Umaasa naman si Senador Jaime Marcos na ipatatawag ang 18 ex-Marines para kumarap sa investigasyon na linsunod sa kanyang inihay na Senate resolution. Aminado ito na mahirap paniwalaan na hawak ng iisang tao sa katauhan ni dating Congressman Saldico ang 805 billion pesos. Sabi ni Marcos, kung may mahuhuling magsisinungaling kapag sumalang sa investigasyon, ay maaari naman itong kasuhan upang maparusahan.
Sa naging privilege speech ni Lacson ay malabo pang ipatawag ang 18 ex-Marines dahil napakaraming mga basic na tanong ang dapat muna nilang sagutin. Okay. Dahil At least nagbago ka na ng paningin. So, pakinggan naman natin itong mayabang na si Remulla. Yeah, political lang daw yun. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to Alam a mo, branch of hindi the service namin alam yan. to rise up in arms. Hindi namin alam yan kung ano man nasa isip mo. Itanong mo ang imagination kay Attorney, kay Bong Suntay. Congressman Bong Suntay. Tanong mo kung pang-imagination. Naman yun eh. It's creating a tipping point. Layong mamulitika para maiba ang pananaw ng publiko at manghikayat ng pag-aaklas. Ito ang nakikitang motibo ni Ombudsman Crispin Boying Remulla sa paglantad ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Bagamat naniniwala siyang mga lokal na politiko ang nasa likod nito, tumanggi muna siyang tukuyin kung sino-sino. Local yan. Local Wala kang wala ka yan. naman I think we know who's behind it, but we have to prove it. So we're not Pangalanan alleging mo. anything now. Ang National Bureau of Investigation ay nagsasagawa na rin ng investigasyon matapos silang atasan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Remulla, sa isinagawang background check, nadiskubre nila na may ilan umano sa mga ito ang na-discharge na sa serbisyo at mayroon din namang may kinakaharap na kasong kriminal. Samantala, iginit din ng Ombudsman na nararapat na magsumite ng individual affidavit ang 18 ex-Marines. I'm not personally looking into that. I'm allowing the people in the Ombudsman's office to look at it for themselves. No. Pare-pareho kami abogado. We just studied. Ang problema, isa ka sa sinabi ng mga Marino, mga 18 Marines, na binigyan ng maleta. At doon pa sa bahay mo nag-meeting ang ICC. So paano mo nga inaksyonan ang reklamo nila? Ikaw sangkot sa reklamo. The same principles. That an affidavit is supposed to be based on personal knowledge. Tiniyak naman ni Ombudsman Kunwari, Remulla na magiging patas ang kanyang tanggapan sa gagawing investigasyon sa kabila ng pagkakabanggit sa kanya ng mga ito. Benedict Samson, UNTV News and Rest. Sige. O ngayon, ano gagawin mo ngayon? So siguro, mas maganda siguro is pasalamatan natin si Attorney Operario na tinutulungan abogado sa ngayon ng mga Marines. Attorney, if you need my help, just call my name. I'll be there. You and I must make a pact. You can bring salvation back. Where there is love, I'll be there. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. And right now, we are going to a journey sa isang misyon which to many will be ridiculous. Parang imposible kasi nga na tayo ay susuong out of comfort ng ating mundong ginagalawan. Masarap po kasi yung ikaw ay bumabatikos lang sa pamahalaan, magigiting ng mga sundalo na nagdesisyon na magbahagi ng kanilang kaalaman ukol dito sa sitwasyon ng nakawan sa ating pamahalaan. Bilang isang abogado, mahirap tanggihan yung ganitong klase ng mga panawagan. Okay. So, salamat at sa tulong mo, Attorney Mike. At sa tulong mo sa mga Marines natin, na mga matatapang na Marines. Pakinggan natin sandali yung mga press conference ng mga Marines. Wala nga silang pera eh. Kaya, yung mga salita lang sa akin ng mga ano dito, binabasa ko lang yung mga salita ng mga anti-DDS dito. Natatawa na lang ako. Wala na ba kayo masabi? Magsalita naman kayo na maayos. Pakinggan natin itong mga Marine. Wala naman po kami sinasabi na na-receive niya yung $2 million. Nasabi dapat naman po. Pinanindigan nila ang $2 million na binigay kay Trillanes. Pinanindigan nila, bantay ka rin Trillanes. Yun na po. So kaya niyo mong sagutin yung itinaydo niyo kung tinagay niyo? Yes, sir. Hindi ba in previous interviews may nabanggit din kayo na tumanggap si Senator Trillanes? Ibang naman po yun.
Ibang araw po. May kasama kami dito na nag-deliver po mismo sa bahay. So you mean to say po sir na you mean to say na magkakaibang araw po yung dalawang transactions na yun? Para medyo klaro po, magkakaibang araw po ba yung isang araw lang? Yung alin po? Yung kay Trillanes? Opo, yung iba po yun, yung nagpapalit kami ng tala. Wala kami sinasabi na na-receive. Then iba rin po yung nag-deliver po mismo sa bahay. Hindi kayo yun. Hindi ko sabihin, ibang tao. Nasa kasama po namin. Oh, Pero, sama-sama ano, sila, nag-deliver. 2 million, klaro. Ito po namin Alert. sa namin na may dinadala po doon. Kasi lahat ng tasking po namin kay Boss Aldi, naka-update po yan sa group chat namin. Oh, may group chat na ebidensya. Alam ko kasi na pinay ng dila boss. Dito lang sa likod. Wala ba? Ako kasi pinaylan din ni nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon ata si General Anyo ng kaso na kasama si Atty. Balikod, kasama si ako, ay defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lorraine Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama natin sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila nung paman, nung sila ay lumabas sa Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanongin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo. Tama, bravo! Bravo! Ay, excuse me. May we get a reaction from the group? Ikaw po, Congressman Defensor, kung kaya niyo po. Kasi meron pong nalabas na isang letter na dininay ng isang active personnel na umano'y signatory doon sa mga members of AFP and PNP doon po sa Balikod 18. Dininay po niya, napanotarize na po niya sa kanyang counsel na sinabing he denied his involvement, his signature doon po sa mismong support na within the group. Any comment po that, sir? Any comment po that? Wala akong nagiging problema dyan, ito yung retired officers that gave their support. Yes. Oh, wala namang But the personnel involved was an active police personnel. active police. Okay, walang akong alam doon, walang alam itong mga sundalong tungkol doon. Kung may effort among the retired soldiers to get the support, nasa kanila yon. So yung pagka-reject niya doon o pag sinasabi niya hindi totoo, wala naman kaming doon, wala naman kaming debate. At naiintindihan naman namin sa mga aktibo na natural lamang na huwag muna magpakita ng pakikisa dahil lumalabas o pinapalabas nila ng politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante dito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Santico nagsalita. Sabi nila si Santico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasama ni Santico to eh. Kung yung sindikato sinasabi nila, ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito na punta yung pera. Bakit naman nila sasabihin na hindi naman totoo? Dito, mga tao Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong to, including Sergeant Gutesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi mga taong to kung saan nanggaling ang pera. Hindi nila alam kung flood control scandal, pero nakita na may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil yung Artex ayun, dahil Police Strata. Bakit naman sila hindi ipitin? Bakit kami ipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam doon sa pinipit eh. Alam niya na hindi ko sila kasama ng ginawa nila pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senator, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, eto na-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Thank you. Mr. Roseberg, kung pwede lang po, tama po ba? Sino po yung nagsalita kanina? Pasensya na po. Ayan. Ano lang po, or to anyone kung sino lang gusto magbigay ng reaction, may observation kasi ng inconsistencies, yung pabago-bago, katulad po nung sinabi niyo po about Trillanes na may nagsabi na hindi niyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa pa naman namin. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay ako. Yung tungkol sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede mo bang masabi yung exact details? Yung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, hindi mga maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? Di ba malita yung dinala namin ni Comsat dito sa bahay? Saan po eksakto? Sa Ilocos. Saan po sa Ilocos? Nandun na po man sa Apidavi. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng aeroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes, sir. Pero saan po doon? Pwede mo bang humingi pa ng detalye? Saan bahay? Saang syudad? Lawag, Kaway, Kaway? Bigan? Alam niyo po kaya yung Pwede po. Yung ano po, may lake. Ilan po yun? May Ilocos. Yung may lake. Sa lidig. Sir, anong reaction
reaction niyo sa kung paano ito tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Revilla, sabi naman niya, ang gusto niya makuha from Atty. Levy Baligo yan sa inyo, dapat ikikisaw ko kayo ng affidavit, hindi parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po ang reaction niyo? Isa para sa amin, sir, si Atty. na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong, sir. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibabaw yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kilalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin ito buo. Nailahat na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang ng Pilipinas para yung mga anak namin. Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sunod na yung anak namin? Saan namin ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila? Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang corruption sa ng Pilipinas. Yan lang po ang hindi namin ang bawat isa sa amin mo. Kasi ang isang Pakinggan natin ulit. din po, Nailahat na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang ng Pilipinas para yung mga anak namin. Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila? Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang corruption sa ng Pilipinas. Yan lang po ang hindi namin ang bawat isa sa amin mo. Salamat Sergeant. Sergeant, salamat. Kasi ang isang concern din po kasi may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit na dinami po yung mga oppositionista ni Duterte, sila Ilago, mga et al, mga makabayan et al, Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga makabayan groups o yung mga oppositionista ng Duterte sa mga na-involved, given the fact na merong isang kinarify si Dilima na sinabi niya na when Ito, Dilima, pakinggan mo. Ano sinasabi ng sundalo laban sa'yo? claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po. O ito ito binabanggit ni Dilima sa Mr. Depensa niya na nakakulong daw siya nun, paano daw siya mabigyan ng pera. Pakinggan natin explanation ng mga sundalo. Whatever. Ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po eh. Ika nga namin, sir, neutral kami lahat. Hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ang ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon, na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap pag-depend sa Korte Suprema o saan Korte, basta nagsisunungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga kuwan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro, nagkataon na talaga na trabaho kami kay Boss Aldico. Experience namin ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. Yan lang po. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po nung araw? Pwede po natin mabalikan yung sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Aldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabasa ko dyan. Pumasok na. Parang, siyempre, qualified din naging magandang naging driver ka. May ginila ko, nakapasok ko dyan. Sir, meron po ba nakapag-secrecy? Meron mo ba? Wala po. Wala. Okay. Pero i-section is meron. Meron pa dito siya. As NSA or Secretary of Defense ng kanang minister, niligiban exactly po ba kung kailan siya nakapagsulat? Sigurista po siya ng AFP. Yes. 2006. Yes, sir. Thank you. Sige lang, Julia.
Ano yun lang ulit? Pwede pong pakiclarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat yung 18 months na nagsasalita ng Marines. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines, apat retired. Kasama yung yung isang retired na Army, isang reservist. So 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi ko, 4 ay hindi Marines. Hindi naman namin ginawa po yun. Lumalabas lang yun sa mga social media na 14. Pero ang totoo niya, 16 kami. Dalawa yung isang Army sa isang reservist. So ito mo sasabi niyo, parang kasi overall din ako sa defense, medyo matagal yung pag-confirm ng AFP, you're really part of the AFP o the public. Hindi namin trabaho yun, sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so may hirap pati. Hindi kaya sa panahon ngayon, hindi computerized tayo. Dati yung panahon na yun, hindi ko manual talaga. Saka sir, maidagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung pagiging marino namin. Minagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagkamarins namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganoon po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga officials ng gobyerno. Yun lamang po ang inano ko doon, ma'am. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarins namin, doon sa issue ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Ano po kanila po yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Talde, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro, 3 beses isang linggo, pinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni... Nakapag-deliver sa Aguado. Ang Aguado po, yun ang opisina ni Bongbong Marcos. Sa bahay ni Stella Kimbo, nakapag-deliver siya. Siya mismo. Former Senador Trillanes. Okay, Senador Trillanes, siya din nag-deliver. Yun po yung participation ko bilang driver ni Saldico. Driver siya ni Saldico. So alam niya kung saan siya pupunta. Ang dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala ko doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Nagdala niyo po kaya lang? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yun, ay ang laman ng paper bag na yun ay tira at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Yun po sa Antipulo. So Trillanes, paano ka kumikita? Wala ka naman trabaho, wala ka negosyo, ba't marami kang pera? Pero again, nasilip din naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-on? Alam namin sir na tira yung laman doon dahil bago nila namin i-deliver yun, binibilang muna po yun. Biniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pira na yun. So alam po namin na pira talagang laman nun. Nandun kayo? Opo. Although nandun sila sa taas ko ng bahay ni Bosalde, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa'y nasaksihan ko rin, kung umakyat sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan ko lamang. Yun po. Nag-deliver po kayo kay Delima? Tama po ba? Sa ibang makasama ko po. Yung nag-deliver kay Delima? Kasi nakakulong daw po siya noon. Nakalabas na po kasi tayo ngayon. Sorry po That was 5 minutes. Ito kasi ni 2022, nakakulong pa siya. Congressman Delima, nakakulong pa raw siya. She was released, I think, in 2023, 2024. Around that time. Yung time na nakikita namin siya, 2025 po, sa townhouse po, lagi po siya doon. Oh, 2025 sa tanong, si Laila de Lima. Then paglabas niya, may mga bitbit na po yan sila na paper bag. Paper bag? At paano mo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yung Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Alam po namin ang pera yun kasi sinasabi ko naman. Tsaka nakikita rin namin. Ano ba yung townhouse? Pwede mo kapilaw? Townhouse, yun po yung meeting place po nila. Saan po yan? Unit 8 or 9, Townhouse, McKinley. Kanina po kay speaker po ba yan? Hindi po namin alam kung kanino, ma'am eh. Basta doon po lagi ang meeting place. Lahat po ba kayo naging driver o umako bilang driver din ng Saldi po? Driver security po. Kayong lahat? Halos lahat po siya. Cyber security. Marunong po kaming mag-drive. Opo.
So, pwede kayo mag-react sa sinabi ni Ombudsman Remulla na kaya naman daw nakipag-meet siya kay Trillanes, natural lang daw na i-meet niya kasi kailangan niya protektahan daw yung mga testigo na Pilipino para nga po sa ICC. Idinitinay po ni Senator Trillanes po yun eh. Sir, yung pantungkol po doon sa sinabi ko sir, dinidinay po ni Senator Trillanes po yun. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sir Remulla, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Tsaka sir, dinidiscredit niya kami na hindi totoo yung mga sinasabi namin. Eh, buhay po namin sa kapamilya namin na nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Hindi nila isusugal ang buhay at pamilya nila kung hindi totoo sinasabi nila. Siguro sir, ano Pero po yung... meeting lang naman po yun, ano? Sorry. Meeting lang naman po yun. May nakita pa kayo ng iba. Nagkita lang ba? O may nakabot? Sa part ko, ma'am, kasi ang kasi ng conversation ng namin, ng group chat, na namumonitor po namin yung mga bawat tasking, kung saan sila, ganito ganon, kung sino yung security doon. Yung masasabi ko dyan, ma'am, nag-meeting sila sa bahay ni Sir Remulla. Siguro sir, kanina binabanggit niyo yung credibility niyo. Gusto namin malaman, ano yung motivations po ninyo? Sino yung nagpupunto sa inyo, sumusuporta sa inyo? Bakit ito ginagawa, yung timing and all? Sir, wala po. Ang totoo, wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit po. Kahit sino, nasa label po kami ng gobyerno. Ang sinasabi lang po namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control, sa mga tira na dinadala namin sa mga matatas na opisyal ng gobyerno natin. Doon lamang po, yun lamang po yung panamin. Wag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yun nga po, porque discharge kami sa Marines, may mga ganito kami. Wag nilang isali yun doon sa mga ambag namin, doon sa trabaho namin kay Boss Saldico noong mga panahon na yun. Dahil po, yung mga pira talaga naman na nangyari ay nalaman po natin na galing sa flood control yun. So natanggap po nila yun. At totoo po lahat. Hindi lang po siguro sa flood control project yung tira na yun. Sa ibang mga project pa na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Yun po. Sir, clarify ko lang po. Sabi niyo po, nag-meeting kayo. Pasensya na kasi kanina tinulungan ako ni Gobernador Consino. Medyo may security concern sila. So kung pwede we will have to excuse themselves. Pwede yung names na lang. Pwede Yes, wala lang siguro. Identify na lang po. Pwede ko bang pa-identify? I'm former Sergeant Orbilio from Philippine Army. First name po? Dante Orbilio. Dante Orbilio. Ordilio. O-R-D-I-L-L-O. Orbilio. Opo. Okay. Sir, ako po si Technical Sergeant Vinis Buluntate, Philippine Army. Pangagin sa TV, sir. Ako pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines retired. Belardo. Rosebert Bopan. Rosebert, ano po? Bopan po. Bopan, T-A-U-P-T-N. Bopan, Vicky Alpha Uniform. Bopan. I am Private First Class Cruzari Elado, Philippine Navy Marines. This is not just about a military background or our military background. This is just about the corruption of our society and our community. Thank you po. Cecilio Lardar Jr. po. It's my I'm Rene Boy Bulyan. I'm Romel Dalapon, retired Philippine Army. Master Sergeant. Yes, sir. Fidel Corpus. Former Marines. I'm Johnny Cajao po, former Marines. Nasaan po iba? Security tayo sa sarili ng pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit Sa kailangan? sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang pangalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi lang napagandaan na video. Wala ka sa oras, kaya kami lang yung po yung Bakit? Sir, bakit? Ano yung threat? May threat ba kayo ngayon? Security reason na lang po. May natatanggap na po ba kayo? Direct threat? Last question po. Kung sakali magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Ano ba kayo sa Harap siya sa investigasyon. Patay na. Aside from merong epekto Patay na. Wala na. O yan, napakinggan nyo ha. Walang ano yun. Yung mga siyempre, mga BBM na mga troll dito, siyempre, intindihin na lang natin kasi makasweldo sila kung magko-comment sila dito. So, Altap mo to, tiis na 2 years na bababa sa pwesto ni si Bangag. Lord Dan Rosa, hindi ko na lang basahin ng iba. Basta, yan lang ha. Magandang gabi po sa inyo. At sana magising tayo na magkaroon na ng solusyon ng Panginoon natin sa atin, sa Pilipinas at sa lahat ng Pilipino. Makisuyo lang po, paki-like nyo lang po, pati kayo na na bumabanat sa akin para mainformahan kayo na may babanata na naman kayo. Mag-like kayo para mainformahan kayo na nagla-live na po ako. Sa lahat naman ng mga
nagmamahal sa bayan, paki-like din ako. At yung mga nagmamahal sa bayan, please subscribe po kayo. Libre lang naman po yan. Sabi ni Atty. Neil Abayon, libre lang naman yan. O, sabi ni Atty. Libayan, libre lang yan. O, matulog kayo. Sabi ni Atty. Libayan, ang sinong mahimbing matulog ay panalo. Pagkatapos, siyempre sa makatotohanan lamang tayo, Darlene Narvino, na si Tolpo Cardona, binabanatan ako. Okay lang po, walang problema po yung banat sa akin. O para makatrabaho kayo ng banat sa akin, i-like nyo ako para kung may live stream ako, mabigyan kayo ng impormasyon. Manood kayo. At saka please naman, maliban sa like, ay kung may sobra kayo, mayroon kayong palipad, no? YouTube palipad. Kung may Facebook ko, hindi sira ang Facebook ko, i-like nyo ko sa Facebook, i-like nyo ko sa Instagram, i-like nyo ko sa TikTok, at i-like nyo rin ako sa may isa pa kong account sa YouTube, Dr. Toto Kausing. Paki-like nyo na rin ako dyan. Para kung matanggal ang ating main channel, meron tayong bagong channel. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi nito ni Julia, mga kababayan, this is the best na gawin natin. Panawagan kay President Trump na kunin ni si Marcos bangag. O gano? Pwede. Ano pa? So, okay, hindi na muna. Masakit po basahin ang mga kumukontra sa akin. Gusto ko sana basahin. Sige, magandang